Mahal at minahal niya, mga kapatid, mga apo sa tuhod, at sa lahat ng naririto ngayong gabi, maraming salamat po sa pagkikirami ninyo sa amin at dadalanghatin. So, nagpasalamat na si Mama sa lahat. Gusto ko lang dagdagan ng pasasalamat sa lahat ng nakirami sa amin from day one, sa lahat po ng sumuporta from the time na si Papa ay nagubo ng kanyang sakit, Yung hindi bumitiw sa amin from day one ang kanyang pagkakaratay sa karamdaman. Gusto ko lang especially pasalamatan, of course, aside from the family, yung immediate family, who's been very supportive through these years. Gusto ko lang special mention yung last few days ni Papa with us. May isang tao na unselfishly binigay yung oras niya, yung panahon niya, naghirap at nagmahal kay Papa, nagpakita ng totoong malasakit. Gusto kong pasalamatan si Melvin, yung kanyang caregiver for the past 1 month. Kasi nagsimula si Melvin na alagaan si Papa July 1. And it ended officially on the day that he was rushed to the hospital, which was July 31st. Gusto ko lang special mention si Melvin because he never left Papa's bedside from the time na nakikita niya hindi maganda yung kondisyon ni Papa. Talagang siya yung affected. He stood by us, Parang sabi ko nga kung ipinapakilala ko siya yung adopted, siya yung anak sa labas. Kasi kahit na anong sabi ko sa kanya na, Melvin, umuwi ka na, he never left Papa, and he kept on saying and whispering na, Tay, huwag kang bibigay, lalabas pa tayo dito, we'll go home, marami pa tayong pagsasamahan. So, from the bottom of our hearts, Melvin, alam ko kahit isang buwan ka lang nakasama ni Papa, minahal ka niya because we saw that yung mga unguarded moments that he would touch her face, he would cooperate kahit alam namin hirap na siya, So, Melvin, from my family, we would like to thank you talaga na pinakita mo yung pagmamahal mo. Melvin, can you stand up para makilala ka? Siya po si Melvin, naghirap talaga kay Papa. So maraming salamat. And to all our friends, especially sa mga auntie ko na bumiyahe pa ng malayo para to be with Papa. It was unfortunate for Uncle Boy who has not seen Papa for the past 21 years, Alam ko wherever Papa is, masayang-masaya siya na nabuo ang pamilya niya kahit sa ganitong sitwasyon. And alam namin na ginusto talaga ni Papa na hindi na tayo mahirapan because alam natin na never naging pabigat si Papa. From the very start, he has supported everyone in the family. Not only in the family, but also yung mga extended family niya, family, friends, kahit yung mga ordinary people na magkukross ng landas niya. He's been very selfless in giving his love, lahat ng malasakit na ramdaman namin kay Papa. And my personal message for my dear Papa, actually, words is not enough, to thank him for everything he did for us, all his love. I know I will be forever his first darling. Kasi ako po yung unang babae sa pamilya. I know na may mga pagkakataon we never
have the chance to bond talaga as father and daughter, no? Kasi parang sa mga anak niya, ako talaga yung parang naging seryoso, naging nanay, naging ate, lahat. Wala akong chance para sabihin sa kanya, kasi ang mas chokaran niya, mas barkada niya si Letlet. So, yung aming pagsasama is very formal, very not the usual father and daughter na super bonded, super close, no? Parang mas na-develop yung mas more on respect than being just a barkada. So, yun yung difference namin ng sister ko, no? And there's just one thing na alam ko na tinanggap ko naman sa puso ko, no, na may isang bagay lang siya na siguro hindi niya talaga kayang sabihin sa akin, no? Parang of course everybody knows na we have a sister, no? Si Bonabel. And siguro my only regret was he never had the courage to tell me personally about his other daughter, although I fully understand na wala namang issue dapat, and there was really never an issue. Ang gusto ko lang sana, and siguro yun yung masasabi kong ano, na we never had the chance to be introduced formally. I know he knew that I knew about Bonabel. I have nothing against her. Kaya lang my only regret was we were never introduced while he was still with us, no? And to my papa, okay lang, naiintindihan kita. Hindi ako nagagalit, nasaktan lang ako because everyone in the family knew about it. Kaya lang sa akin, hindi niya talaga kayang sabihin. Siguro yun lang. And later, may message si Bonabel for Papa and I'll read it to you later. Okay? Hindi pa ho eulogy yung proper. Nilabas siya na mo. Mga friends, ang first na thank-youhan ko, itong dalawa kong kapatid. Sila kasi yung representative ko. Mas Keniton lang ako kasi nasa malayo ako. Yung support ko nandyan lang sa banda-banda niyan. Pero physically, sila talaga yung naghirap. Si Mama, salamat. Kasi hindi niya ako pinapagalitan pag hindi pa ako makauwi agad-agad. At saka sa mga friends, family's friends, maraming salamat sa inyo. Aunties and uncles, maraming salamat. Nakauwi tayo, umabot tayo kumbaga. Salamat! Malimutan, maraming salamat sa araw-araw mong pagdalaw, kay Jude, kay Weng. Yan talaga. Maraming salamat sa iyo, Kap. Technically sa MPD, kay Mayor Lim, kay General Yanabe, kay Colonel Barlam, and yung ibang mga tao na tumulong sa akin para mabuo itong visual detail natin. Yung mga tropa ni Letel na police, nag-camp na police, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din kay Wedding, kay Ebert, lalo na kay Ebert who's been with me all the way. And light up the candle. Join us to remember the memories of our beloved papas. Sindihan na po natin yung mga kandila natin. Thank you. Thank you for giving the sign-in. The sign-in. Pagkakilala ko, basta ang pagkakilala ko sa asawa ko, lahat ng description na huwaran. Kasi siya ay huwarang anak, huwarang kapatid, huwarang asawa, huwarang ama, at lolo. Higit lalo si huwarang kawalya talaga ng batas. Masyado siyang mahal na mahal niya
kanyang pamilya. Hanggang sa huling sandali na namin na kanyang buhay. Kaya kaming great provider. Hindi kami naghirap sa pag-aalaga sa kanya. Umamatay na lang siya. Siya parang nagpuprovide ng lahat ng kailangan ng pamilya niya. Kaya Papa, kahit saan ka naroon, sana huwag mo kami pagbabayaan. Pabangunin mo ang aming pagmamahal. Habang kami nabubuhay, Papa, lalo na ako. Sorry po, masyado ako naging emotional. Ipenso ko naman sa inyo ang mga escapade niya sa buhay. Tapos naman si Aga, meron pa naman siya alam. Sinismis na kanina. Kasi nung araw, nagtatrabaho ko ako dito. Ngayon, ako seryoso. Hindi naman po ako hindi naman ako yung silosang asawa. Binibigyan ko din siya ng layan. Siyempre, the more na hawakan mo siya, lalo siyang makawala. So, I understand his profession. Okay lang sa akin yung mga pag-ganon-ganon niya. Pero minsan, nagpaalam siya na hindi siya kakain sa bahay. Dahil meron daw siyang court hearing. So, okay. Ako naman woman on default din ako. It so happen ng aming sinasakyang jeep na padaan dito sa Aluna. Yung kinikwento ng anak ko kanina. Lumangko ako sa isang bahay sa Aluna. Nakita ko yung kotse ng asawa ko na nakaparada. Hindi na dinala ako dahil aware ako na somewhere kaya nakatira yung kotse niya. Pag hindi naman po niya ipinahay, sa Aluna nga, Mandaluyong. Kaya ako malaman nila. Ang ginawa ko, bumaba ko ng jeep. Sinabunutan mo? Hindi ko magagawin yun dahil educated naman ako. Ang ginawa ko, pagbaba ko ng jeep, pumasok ko sa kotse niya na hindi naman sinara, binangwang ko ngayon. Binangwang ko. Binangwang sa buong area. Lumabas siya. Ngayon ang kailangan ko sa kanya, hindi niya akalain na gagawin ko. Pero hindi ako nag-iskandalo. Yung wang-wang lang ang nag-iskandalo sa buhay niya. Ilaw po ang aking dinukalimutan. Bawal na. Wang-wang. Wang-wang. Ngayon bawal na. Salamat sa pakikiramay niyo sa amin. Hindi namin kayo makakalimutan sa pakikiramay niyo sa amin. Thank you po. And now, Sabi sa tatay ko salamat lang, yun lang. Pero marami ko atraso dyan Pinalampas lahat yun. Yan lang. remembering ko boy, si Bonggit, siguro yung panganay. Bonggit. Wala. Masasabi ko lang kay Papa, super duper mega thank you. Yun, sa lahat ng sakripisyo niya. Tapos, sorry ng marami, kasi lahat kami mga anak ni Eboy, mga pasaway. Pero kahit ganun kami, lagi naman kami nasa tabi ni Papa. Kahit na wala man kami maitulong financially, yung mga katawan namin laging nandyan. Pagka kailangan tumakbo ng ganito, ganyan, lagi kami nandyan sa tabi nila. O kunyari, magbibibi, ayan, si Isang lagi nandyan. Ako minsan magpapabibi siya, wala si Isang. Alam niyo naman si Papa, maingay, palaging galit, mainit ang ulo. Ibibing ako. At syempre, kinuha ko yung pang-BP. Natataranta ako. O pa, 120 over kahit hindi ko pa nabibipi. Kunya, para lang matigil si Papa. Ayun lang, Pa, thank you kung kahit nasan ka man. Hindi ka namin makakalimutan dahil ka nasa puso at isip namin. I love you. Muna lamang, babaero pala si Papa.
Pero biyahe pa, gagayahin ko kayo, promise. Sumama ka na sa kanya. At may mga bonding moments din kami. Si Papa sa bahay, pag dumadating kami, hindi naman siya ganun parang formal yung relasyon namin eh. Pag dumadating kami, tatanungin niya lang saan kami galing, nasaan yung mga bata. Yung lately, nung tinamaan na siya ng dumigit na yung dementia niya, paulit-ulit na lang yun. So, yun din ang tinatanong niya. Pero, nung ang pinaka-banding moment ko kay Papa, yung kay Pacquiao. So, lahat ng, hindi ko alam kung lahat yun. Basta yung lahat ng panalo ni Pacquiao, talagang isinasama ko siya, pinapanood ko siya minsan una namin panood namin sa Mega Mall. Naka-short lang siya, naka-t-shirt, sabi ko mag-jacket. Nung pinadadala ni Mama ng jacket, galit pa. So nung pumunta na kami nanonood na kami, ang lamig. Hindi may siya, jingle ng jingle. Kaya sabi ko yung susunod, sabi ko paggamitan ng jacket. So yun lang ang namin. Pagkatapos nagla-lunch kami, pagkatapos manood, kasama, kami lang dalawa nanonood, pero pag nagtapos nung laban, pamilya ko nakasama doon sa lunch. So lately lang, yung huli naming panood, medyo, yung maingay siya nung huli, magsisimula na. Kasi nga, makulit, medyo nagtataka siya bakit siya nanonood ng Pacquiao, hindi naman daw siya mahilig nanonood ng boxing. So, tinawag ko si Aga na iuwi na lang kasi nga maingay eh. Nagsisimula na yung boxing eh. Maingay na siya, bakit daw siya nandoon? Asan sila Aga? Hinahanap niya na. So, yun